Yun. Hello po. Thank you, coffee lover. Medyo kinabahan ako. Wala pala akong sound. Hello, hello. Okay na po ako. Hello. Okay na po ba yung sound ko? Yun. Hello, Ate Neza. Good evening po. Yun. Hello, Ate Jen. Kahinde. Parang bago na po yung profile nyo, ah. Hello, Grace. Kumusta po? Thank you so much po. Ayan, welcome po sa atin pong devotion for tonight. Alam ko marami sa atin, no, na um, maraming ginawa sa buong araw na ito. It's midweek, no? Halos kalahati ng linggo na ito. Kumusta po? Kumusta po kayo? Sa trabaho, sa bahay, sa school? Yan, kumusta po kayo? Busy po ba kayo? Hello, Sir Jarel. Good evening. Welcome back. Welcome po sa ating lahat at sa mga napapadaan sa live natin, no? I hope and I believe na nandito kayo because you want to know more about Jesus. You want to know more about Him. At kung sino ba talaga siya. Dito sa chapter 9 na ito, kadugtong lang ito nung chapter kahapon. Sobrang tagal natin nakapag-devotion kahapon. Medyo mahaba yung chapter 8, but it's all worth it. At nakita ko naman napakadami nagstay by grace and for the glory of God. No? Natapos po natin yung chapter 8 na talaga pong na-emphasize kung sino ba talaga si Jesus. No? At sa mga nagtatanong dito, sino ba siya? No? Maybe tonight, ito na rin yung panahon para mas makilala natin siya. Every night naman ito. So, nasa Book of John po tayo. At nasa chapter 9 na po tayo. No, nag-umpisa tayo last week ata. Last week. Yan, last week tayo nag-umpisa ng Book of John. So, yan yung devotion natin every night. At nawa, no, ay mas makilala pa natin ang Panginoong Jesus. I-reveal niya yung sarili niya sa bawat isa. At ibukas ang bawat spiritual senses natin, especially our eyes, our heart. At makapakinig talaga tayo, no? At matanggap natin ito sa puso natin. Thank you po, Pas Bradsi. Hello po. Welcome po sa ating live. It's already 10:58. Kahapon, grabe. Ang haba ng devotion. Pero anyway, kanina ako ay galing sa event. Galing ako sa isang civil wedding. So, as usual, bilang part ng work, ay nag-asikaso tayo ng mga guests. And, naging maayos, naging smooth naman lahat yung amin pong event kanina. Mapagpalang gabi rin po. Sobrang Tagalog. Good evening po sa inyo pong lahat. Sa audio ko po ba? Okay lang po ba yung audio ko? Naririnig niyo po ng maliwanag? Malinaw? Hindi naman po ngongo or kulob or stereo kind of sound yung naririnig niyo po. Ayan, okay. Okay lang naman po. Hello, Luna. Good evening dyan sa Cebu at sa iba pang mga kasama natin sa ibang lugar dyan. Good evening po sa inyo at especially sa mga OFW, yung mga nasa ibang bansa. Alam ko iba-iba yung oras natin, no? Magkakalayo tayo, but I know and I believe, no, na kaya kayong abutin ng Panginoon kahit tayo ay magkakalayo. His word is so powerful. At especially sa mga nasa ibang bansa, no? Kasi hindi sila madalas nakakapag-church. So, sometimes, they usually tuned or talagang nanonood sila ng live o mga nagla-live dito sa Philippines na kung saan mas makikilala pa nila ang Panginoon. So, hello dyan, kaway-kaway sa mga taga-ibang bansa.
taga Singapore, Canada, sa Africa, yan sila pa, taga West Africa, at sa iba pa, no? Iba-ibang lugar eh. But I pray, no? Sa gabi na ito, hindi po ito matapos ng wala po tayong natututunan. Amen. I-catch natin yung message ng Lord. Take it as a personal message. So, itong Book of John po ay tatapusin natin. Amen. Sino dito ang nakasama ko sa pag-uumpisa po ng devotion po na ito sa Book of John? Yan. Praise the Lord sa inyong buhay. At hindi tayo titigil hanggat hindi po natin yan natatapos. Ngayon po ay nasa chapter 9 na po tayo. No, kung may Bible po kayo, pwede nyo pong buksan yung inyo pong mga Bible. Yan, si Ampi. Ang nakasama sa ating devotion from the very start ng Book of John. At sa iba pang kasama natin dito. No? Hello kay Frances, Serene. Hello sa inyo. Mag-comment naman kayo. And mag-good evening tayo sa mga kasama natin dito sa live. And hopefully, no, ay dumami pa ang ating mga kasama every night na tayo ay nagde-devotion. Especially to those people who really want to know more about Jesus. No, kung sino pa talaga itong Jesus na ito. At makilala natin siya personally, hindi lang basta binabasa natin yung scripture, no? Ma-experience natin siya sa ating buhay. Amen ba? Hello, Krisha. Good evening sa'yo. Hindi ko matandaan kung ano yung huling convo natin. Pero, yeah, I'm praying for you. Always seek the Lord. Not just the kingdom, but the King. Kape-kape daw. Hindi pa. Medyo maigsi yung chapter 9. Nagkakape na agad siya. Ayan, kahit hapon pa lang talaga sa kanila. Hello po sa ibang dumadaan sa live natin. I am praying, no, na mas makilala pa natin si Lord. Siyempre si Jesus. At magkaroon tayo ng personal relationship sa Kanya. Amen. At sa gabi po na ito, ay siya po yung maitaas sa atin pong kalagitnaan. At if you're interested about Jesus, who is Jesus? No? At mas lumalim pa tayo sa pananampalataya. You can tune in sa atin pong devotion every 11 p.m. Dito lang po sa atin pong TikTok account. Every 11 p.m. tayo from Mondays to Saturday. But yung devotion natin is Monday to Thursday lang. Which is tomorrow. And then Friday ay may Testimony Friday tayo kung saan nagpapa-up tayo sa live. At syempre nagsashare po sila kung paano silang binago ng Panginoon. Paano po sila itinawid sa mga sitwasyon ng buhay. No? So, yung about goodness of God. Kaya po sa Friday, sa mga nagnanasa po na mapasaya ang Panginoon through their stories, no, inihahayag mo kung paanong naging mabuti ang Panginoon sa'yo, ay you can join us every Friday. Not just Friday, no? Every day. Sa Friday ay Testimony Friday and Saturday is fellowship po natin. Wherein, dun po tayo nagpapa-up din ng mga people dito, mga kasama natin. At mayroon tayong mga question and answer portion dun na about personal experiences. So yun, hello sa inyo, sa mga kasama natin, lalo kahapon, ang dami ninyo kahapon. Alam ko na si Lord ang pinunta nyo at syempre tayo personally, no, ay mas lumalim pa tayo sa Panginoon. Nire-reveal naman ng Panginoon ng Lord sa bawat tao na naghahanap talaga ng katotohanan, no? There are people, pumupunta sila dito just to prove something. Pero to those people, I believe, no, na marami sa atin dito na nandito sila hindi dahil sa ano paman, kundi para mas marinig nila yung katotohanan or yung salita mismo ng ating Panginoon. Hindi para mag-prove ng kahit ano man na something sa sarili nila, kundi para mas makilala pa ang ating Panginoon Jesus at magkaroon tayo ng personal at deeper relationship with the Lord. Amen. That's the goal eh. Wala naman tayong tinataas na anumang religion dito or anumang mga churches or whatsoever. The scripture alone, no? Yun lang po ang atin pong binabasa dito, and it is centered in our Lord Jesus Christ. At nawa,
yun naman ang prayer natin every day, no? Na ang bawat dadalhin ng Panginoon dito is yung mga taong may heart, no? May puso na handang tumanggap ng salita ng Diyos. Amen ba? At kung ikaw yan, mga silent listener natin dyan, I'm so proud of you kasi you are not here for yourself. I mean, for your title or something na parang makikipag talo or makikipag-debate or para i-prove that you are higher than anyone here. But to listen and then understand kung ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos before tayo mag-conclude ng something, di ba? At even naman ako, every night ay may tinuturo sa akin ng Panginoon. Kaya nga sobrang thankful ako na nandyan kayo and my mentors nandyan. Ay every night, no, may panibagong itinuturo sa akin ng Panginoon. And just be humble all the time naman para tayo ay mas maturuan pa, be teachable, and be willing to be learned. To learn more about Jesus. Kasi kung hindi ka naman willing, no, nandito ka lang para mang-atake ng tao, walang magiging magandang bunga, no, yung ganun pong klase po ng character or attitude. And it is really the fruit, no? Yun yung fruit mo, yun yung pinapakita mo. You will reveal yung kung sino ba o kung ano ba yung nasa puso mo. The way tayong makipag-usap or the way tayong socialize dito sa ating comment section. Anyway, si Lord naman ang nakakaalam ng puso ng bawat isa, diba? Sige po, tayo po ay magsimula na sa atin pong chapter 9. Grabe, napakabuti ng Panginoon. Okay lang yun, Ate Frances. Ang importante pa rin na ay hinahanap natin ng Panginoon sa ating buhay. Hindi ko man kayo makita dito sa live, I know and I believe, no, if you have personal relationship with the Lord, you will seek Him individually. Wala naman po tayo ditong tinataling mga tao. Kumbaga, wala tayong hinuhold dito. Kundi po tinuturuan po natin ang bawat isa na regardless of, anytime, pwede rin naman ako mawala eh. Anytime. And kung sino man yung mga tinitingnan yung mga tao, anytime, ay maaari po silang magkamali or mawala or biglang hindi na magpakita dito sa TikTok or sa ano man. Ang pinaka-importante po ay kung paano po kayo lumalakad sa Panginoon in your faith journey, paano po yun? Wala nang nakatingin sa inyo, wala nang nagmamonitor sa inyo, ikaw na lang mag-isa. Ganon din siya sa akin, no? Ganon ko rin tinitingnan yung relasyon ko sa Panginoon, regardless of nandito ako sa harap nyo, wala sa camera or so ever. Ano ba ako sa harapan ng Lord? That's the most important thing. Amen? At yeah, I hope and I believe tayo po kada gabi ay nag-grow. Amen po? Thank you sa mga nag-share ng devotion na to sa mga kakilala nila. Hindi na papagod mag-share at mag-repost at mag-tap dyan sa comment section. At I know and I believe na ginagamit din kayo ng Lord para itong live na ito ay maipadala doon sa mga tao na nangangailangan. Para itong live na ito ay mapakita din sa kanila. Amen. So yan, God is not limited by time and space. Yan talaga po, no, makapangyarihan ng Panginoon. And to those people who are ready to receive the Word of God, aani po tayo. Amen? Aani po tayo. So, not just wisdom, but a deeper relationship with the Lord. Amen po? At sa Lord po lahat ng papuri. Amen? Hindi sa atin o kung kahit na sino pa man, kundi pa sa Panginoong Hesus lang. So, let's go. It's already 11:09. Let's start. And if you are ready, sabayan niyo po ako na manalangin po. Amen? Manalangin po tayo sa atin pong Panginoon at gabayan niya tayo. Lord Jesus, thank you so much for this night, for this opportunity, Panginoon, and privilege to share and proclaim your words. Alam namin, Panginoon, na apart from you, malayo sa'yo, ay wala po kami. Without you, Lord, hindi ko alam kung nasaan ako. But thank you, God, dahil sinasamahan niyo po kami every day of our lives. At sa gabi po na ito, ikaw po yung makita namin kung sino ka at kung paano kang kumikilos sa buhay po namin, kung gaano ka makapangyarihan, oh God. Show to us, Lord,
kung sino ka talaga, kung gaano ka, oh God, kumikilos, or kung gaano ka makapangyarihan, how powerful you are, how great you are in our lives. At sa bawat isa sa amin, Lord God, na nandito, bukas ang kanilang pong mga puso sa iyong mga salita, pagpalain niyo po sila, ang anuman pong ginagawa po nila, O God, ay maging pagpapala din po sa napakaraming mga tao na nasa paligid nila. Bless the works of their hands, direct their path, saan man sila magpunta, in the mighty name of Jesus. At ang mga hinihiling lala at ipinapanalangin, Lord, ikaw na po ang kumatag po nito. Mangusap ka sa aming lahat. If there are people who are still struggling, oh God, in every aspect of their lives, ikaw po ang patuloy na mag-reveal kung ano man po ang purpose and reason mo, oh God, why they are experiencing those struggles in life. Alam namin, oh God, that everything, lahat po, Panginoon, ng ito ay may dahilan. At nawa, oh God, ay matutunan namin na mas magtiwala pa sa'yo every time na kami po ay nakakaranas po ng mga challenges in life, na ikaw po ay may ginagawa sa amin pong buhay. Marami pong salamat to those people na bukas ang mga puso sa pagtuturo mo. Teach us, O God, tonight, at patuloy na lumago pa kami sa pananampalataya at magkaroon kami, O God, ng mas malalim pang relasyon sa'yo. In the mighty name of Jesus, makita ka namin, O God. Every knee will bow, O God, in you. At lahat po kami, O God, we will worship you alone, Jesus. Ikaw po ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. At wala po kaming ibang itataas sa live po na ito, kundi ikaw lamang. Ikaw lamang, Panginoon. Holy Spirit, you are free to move in every heart. Nasaan man sila ngayon, oh God, ikaw po ang pumunta personally sa kanila. Encounter them, visit them tonight in the mighty name of Jesus. At patuloy, Panginoon, na mangusap ka. Let there be comfort and revelation, conviction sa lahat po ng mga nakikinig sa live po na ito. At Lord, pag natapos namin, oh God, matapos ang iyo pong mga, ang live po na ito, we know and we believe you will minister to them continually every day of their lives. Lord, let there be transformation. Let there be breakthroughs sa amin pong mga buhay, not just, Lord, financially, but also spiritually and all aspect of our lives, Lord. Kumilos ka sa amin, Panginoon. Lord, we entrust everything into your hands. Ikaw na po ang magharit, maluwalhati sa amin pong kalagitnaan. Ito po ang aming panalangin na may pananampalataya at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Alam po natin, no, na ang Diyos ang kikilos sa atin pong mga buhay. Maging bukas po tayo, no? Makinig po tayo. Makinig po tayo. That's the very first thing. Hindi naman po mahirap na makinig. Amen ba? Makinig po tayo. Lahat ng may pandinig ay makinig. Intindihin. Amen? There are times, nasa harap na natin yung sagot eh. Pero dahil hindi tayo nakikinig, hindi natin nakikita, hindi natin na-appreciate, hindi natin iniintindi. So, this is the time for you to listen first. Listen first. Do not focus on the struggles. Focus on Jesus. Amen? So, dito sa chapter 9, ito po, no, na-record yung isa sa pinaka, kumbaga, powerful miracle na ginawa po ni Jesus. Ito po yung pagpapagaling sa isang bulag na tao o lalaki, no? A man who was born blind. Simula ng pagkabata or isinilang po siya po ay hindi na po siya nakakakita. No? He was born blind. Pero dito sa chapter po na ito, nakita na hindi lang po ito patungkol sa physical sight o pagkabulag o sa physical na na may blindness tayo, kundi po spiritually bulag din tayo. It reveals two kinds of blindness, not just physical but also spiritual. Amen. This man who was born blind, no, ipinanganak na bulag, gradually comes to recognize who Jesus truly is. Kasi noong umpisa, hindi naman niya kilala si Jesus eh. No? While the religious leaders who could physically see Jesus remain spiritually blind.
because of their pride and unbelief. Okay? Itong mga Pharisees, itong mga religious leaders, physically, no, nakikita nila si Jesus, kompleto, no, maliwanag, clear, yung kanila pong eyesight, kumbaga yung mata nila. Pero, nanatili po yung pride at unbelief sa kanilang mga puso, kaya hindi nila ma-recognize kung sino itong si Jesus. This chapter, no, makikita natin kung paano po tayo, yung mga blindness na meron po tayo physically and spiritually. No, matetest natin dito yung pinakapuso natin sa gabi na ito. Kung tayo ba ay talagang nakikita ba talaga natin kung sino ba talaga si Jesus, or may mga areas po sa buhay natin na tayo ay spiritually blind. Tingnan po natin yon. No, actually, we can say it, no, kung paano natin tinitingnan ng Lord, kung mayroon bang spiritual blindness sa atin kapag tayo po ay dumadaan sa mga struggles in life. Let's see, no? Tingnan natin sa Jewish culture po nung panahon po nila, no? Marami pong tao na naniniwala kapag ang isang tao ay nagsasuffer, may karamdaman, or may mga disability, sinasabi nila, no, na meron itong mga personal sin. Ito ay dahil sila ay may mga kasalanan, kaya sila nagsasuffer, kaya sila may sakit karamdaman at may mga disabilities. Yun ay resulta ng kanilang kasalanan. Kumbaga parang hindi lang basta nila kasalanan, even yung kasalanan ng mga parents nila. Kumbaga, mina ng kasalanan mula sa mga magulang. Kaya po, no, itong tao na ito na pinanganak na bulag, tinitingnan na itong mga tao na ito, ng mga Jew na ito, na this man was under God's judgment, o pinaparusahan siya ng Diyos. Kasi isinilang pa lang siya, ay hindi na siya nakakakita, bulag na siya. So, talaga pong medyo ganun po yung naging experience nitong lalaki o nung tao po na ito na bulag. Ganon ang tingin sa kanya ng mga nasa paligid niya. They were commonly dependent at madalas, no, itong mga nakaranas na ito, kagaya itong lalaki po na ito, yung bulag po na ito, ay namamalimos, no? Kasi wala silang opportunities para sila ay makapagtrabaho. Dahil nga, socially, they are rejected by many people. No? Many people viewed them with pity, suspicion, or even contempt. No? Tinitingnan nila, ay, makasalanan yan. Kaya yan bulag. Kaya pinaparusahan niya ng Diyos, kaya yan ganito, ganyan, ganyan. Kaya siya nagsasuffer. So, yun yung tingin sa kanya ng mga nasa paligid niya. And even the religious leaders, no, kahit sa mga oras din naman na to sa panahon natin, no, ay, nung panahon na yon, yung mga religious leaders na yon, like the Pharisees, talaga pong in-emphasize din nila yung pinaka-regulation nila with regards dun sa mga tao na yun na they are really rejected in their community. At ito pa, no? Nung pinagaling kasi ni Jesus, etong bulag na ito ay during Sabbath. Okay? At ang Sabbath sa kanila ay napaka-importante. Bawal kang gumawa ng kahit ano pang mga trabaho. Okay? Even pagpapagaling. So, when Jesus healed the blind man on the Sabbath, nag-focus sila, no, doon sa rules, doon sa batas, instead of the miracle na nangyari doon po sa lalaki na yon. So, yan, tingnan po natin. Sa John chapter 9 verse 3, basahin po natin. Sabi po dito sa verse na ito, it was not because of his sins, of his parents' sins, or his parents' sins. Jesus answered, this happened so the power of God could sin in him. So makikita po natin dito that God used this blind man for his glory. Yung mga disciples na overlook ito, no, na ang una nilang respond nung nakita nila itong bulag na tao
no? Tinanong nila, anong kasalanan niya? At talagang sinearch pa nila kung sino ba yung dapat na sisihin doon sa kalagayan ng tao na ito. And Jesus completely redirected their thinking. Ikinorek sila ni Jesus. So the blindness was not the result of personal sin or parental sin. Hindi siya nagre-result or hindi siya nagsasuffer, hindi siya nakakaranas ng ganong klase ng disability because of sin o sa anumang minana niyang mga kasalanan. Hindi po doon. God, no, would use this man's condition as a platform to reveal His power. So, ibig sabihin po, may dahilan kung bakit siya, no, nakaranas ng ganon. Hindi dahil sa resulta ito ng kasalanan. Many people, no, tayo rin po, minsan nagtatanong din tayo ng mga ganyan. Kagaya ng mga disciples, why did I experience this loss? Bakit ko ba nararanasan to? Siguro ganito, ganyan, ganyan. Why am I facing this trial? No? May mga tanong tayo na parang kagaya po niyan, no? Naghahanap tayo ng parang i-blame dun sa sitwasyon na meron tayo. While not every question receive an immediate answer. Jesus, no, tinuruan niya po dito na through time, no, God can bring purpose out of our pain. May purpose lahat ng pinagdadaanan po natin. The very thing that seems like a limitation today may become the testimony that glorifies God tomorrow. Tandaan po natin yan. Naakala natin wala tayong magagawa sa panahon na to, sa season na to. But God can use that, no, as a testimony para siya po ay maparangalan. Your struggle is not always punishment. Okay? Pero hindi natin nila lahat, no? Kasi there are really result of sin. Kaya nila ito nararanasan. But specifically for this blind man, okay? Huwag nating ma-misunderstood yun. Specifically for this man, no? Ito po ay, itong struggle na ito is not always about that punishment. Sometimes it is the preparation for God's revelation para makita ng mga tao na nandun, no? Na ang Diyos, si Jesus, no, ay kaya pong magpagaling ng blind man na ito. Okay? Para ma-display po yung kaluwalhatian ng Panginoon. Kagaya ng binasa natin na verse. This happened so the power of God could be seen in Him. Amen. Yung kapangyarihan ng Diyos ay makikita sa buhay niya. So next natin, John chapter 9, 11 to 14. Sabi po dito, He told them, the man they called Jesus made mud and spread it over my eyes and told me, go to the pool of Siloam and wash yourself. So I went and washed and now I can see. Where is he now? Tinanong po siya. I don't know, he replied. Then they took the man who had been blind to the Pharisees because it was on the Sabbath that Jesus had made the mud and healed him. Okay? During Sabbath, siya pinagaling ni Jesus. Thank you po kay Ate Smile. Notice that the man obeyed Jesus. Okay? Ito pong lalaki po na bulag ay sinunod po niya si Jesus. No? Even before fully understanding kung sino ba si Jesus. Hindi niya actually kilala si Jesus, no? Anong ginawa po ni Jesus? Nag-apply po siya ng mud or yung dumi po, no? Parang putek sa mata po ng lalaki na ito and instructed him to wash in the pool of Siloam. So, dito po, no? Parang unusual siya. At parang ang weird na sundin yon para sa isang tao na hindi rin naman niya kilala yung nagsasabi sa kanya. Obedience often comes before understanding. Pero sumunod pa rin siya kahit hindi po niya naiintindihan. And many believers, tayo po na naniniwala at nananampalataya sa Panginoon, gusto natin, minsan gusto natin i-explain muna ng Lord bago tayo sumunod, no? Hindi po to no? Pero, to be honest, ganun po yung nature ng tao eh. Susunod siya kapag ka naintindihan na niya ano ba ang magiging resulta nito, no? Pero Jesus is teaching us to trust Him, to obey first. Amen?
And throughout the scripture, faith is demonstrated through obedience. Ang pananampalataya, no, ay mas nakikita, no, sa pag-obey, sa pagsunod. This blind man could have questioned Jesus nung ginawa po niya yun. Bakit naman putek at bakit dun sa pool na yun? Bakit ako? 'Di ba? Maaring mag-question po siya. But instead, he obeyed Jesus and his instruction. Okay? His obedience became the pathway to his miracle. Dahil po siya ay sumunod, no? Doon po niya naranasan ang milagro ng Panginoon. God's blessings often flow through surrendered hearts and trust Him. Tayo ay magtitiwala ng buo sa Kanya kahit hindi po natin fully naiintindihan kung ano ba yung tinuturo sa atin ng Diyos. Amen? Naka-experience na rin po ba kayo ng ganyan? Na parang minsan gusto natin na-explain muna bago tayo sumunod. Bilang tao, kumbaga parang ayaw natin maglakad sa dilim eh. Gusto natin nakikita natin muna lahat. But faith, no, hindi pa natin nakikita pero nananampalataya na tayo, naniniwala na tayo. And that is faith. Amen? Hindi mo kailangang maintindihan lahat upang sumunod o bago ka sumunod sa Panginoon. Sa John chapter 9 verse 18, the Jewish leaders still refused to believe. Again, refused to believe the man. Dito po sa tao na pinagaling na Jesus. So, religious leaders still refused to believe the man who had been blind and could now see. So, they called in his parents. Hindi naniniwala dun sa tao na nag-testify na siya ay pinagaling, no? Kaya naman, kasi nga ang view nila, no, ay imposible. Imposibleng siya ay gumaling, no? Kaya tinanong niya itong mga parents netong lalaki na ito. So, the religious leaders could not deny the miracle. Amen ba? So, they tried to discredit the man. Okay, tinawag nila yung parents para ma-discredit itong sinasabi na itong pinagaling siya ni Jesus. Sometimes, people will question your testimony. Oh, paano ka talaga? Binago ka na ba talaga ng Lord? Pinagaling ka ba talaga? So, sometimes, people will question your testimony kung paano kumilos ang Diyos sa buhay mo. Because they cannot explain the work of God in your life. Amen ba? When God transforms a person, not everyone will celebrate it, kagaya nung nangyari dito sa blind man na to. At isa pa, no, alam naman natin, itong religious leaders na ito, bago yung chapter na to, ang dami po nilang naging tensyon. Talagang meron na silang personal agenda patungkol kay Jesus. Kumbaga, may hatred na sila. Gusto na nila talagang i-eliminate, tanggalin ito si Jesus. Kaya, iba rin talaga yung nagagawa po ng hatred, no? At talagang yung pride ang nakita dito sa mga Pharisees na ito. That's why, hindi sila naniniwala na pinagaling siya ni Jesus. And some will doubt, no? Kagaya po ng mga tao na ito, magda-doubt sila. Some will look for alternative explanation. Hindi, kaya yan gumaling kasi ganito, ganyan, ganyan. No, no? The truth remains unchanged. Siya po ay gumaling. Hindi yun mababago. Hindi yun mababali. Kahit ano pang batas ang ihain dyan, hindi po siya mababali, no? Yet, no, the truth remains unchanged. God's work does not depend upon human approval. Kahit ano pang sabihin ng mga tao sa paligid natin, alam mo kung paano kang binago ng Lord. Alam mo kung paano kanya pinagaling. Alam mo kung paano mo naranasan yung breakthrough through Him. Kaya kahit ano pang sabihin ng mga tao sa paligid natin about your faith, no, it will never, ever unchange yung katotohanan na nakaranas ka ng kabutihan mula sa Diyos. Amen? At ikaw ay nabago. Your testimony is powerful because it reveals what Christ has done. Pinapakita nun kung paano ba kumilos ang Diyos sa iyong buhay. The enemy often attacks testimonies because testimonies point people toward Jesus. Kaya yung mga buhay po ninyo, yan sila, yung mga kasama natin dito sila Gospel Essentials, alam nyo kung paano sila nag-testify. Narinig nyo po ba yung testimony nila? Grabe yung pinagdaanan nila in the past. No? But God changed that man. At maraming tao yung nagdududa. Talaga ba?
'di ba? But again, walang ibang makakaalam o walang ibang makakabali nun dahil ikaw mismo naranasan mo yun. At hindi mo pwedeng, kumbaga, i-discredit yun sa Panginoon kasi ikaw personally naranasan mo yun. Ako, hindi mo ako mako-convince na wag maniwala sa Diyos because I personally experience how great our God is. No? Hindi tayo basta-basta kumbaga, hindi basta-basta mapuputol yung atin pong pananampalataya dahil lang sa opinion ng ibang tao or dahil hindi sila sumasang-ayon sa Diyos na naranasan natin personally, na nagbago ng buhay natin. Amen? So, never be ashamed of the story, no? Na ibinigay sa'yo ng Panginoon kung paano kanyang binago. Lagi natin yung ipahayag. Amen? At kung sino man ang nakakaranas nun, hindi natin ito basta-basta madidiscredit, hindi natin yun basta-basta ide-deny. Kasi that's the truth. You personal experience Jesus. John 9:24-25, usad na po tayo, sabi po dito, so for the second time, they called in the man who had been blind and told him, God should get the glory for this because we know this man, Jesus, is a sinner. Ito po, ang nagsasalita po dito ay mga Pharisees. I don't know whether he is a sinner. Ito po sinasabi nung blind man na pinagaling, no, na nakakita na. Sabi niya, I don't know whether he is a sinner. The man replied, but I know this. Ito ang alam ko. I was blind and now I can see. Ito lang ang alam ko na pinagaling ako. Dati akong bulag pero nakakita na ako ngayon. Amen ba? This is one of the greatest testimony na nakita natin sa scripture kung paano ang isang pinagaling, no? May dialogue talaga, may sinasabi po patungkol kung paano siyang pinagaling ni Jesus. This is really a great testimony. Kayo po, paano nyo pong kinikwento kung paano kayong binago ang Lord? Kung paano po kayo nagkikwento, kung paano nyo pong sinishare, ganito rin po ba kagaya nitong lalaki na ito? Hindi niya fully na iintindihan pa, pero sinishare niya na siya po, no? Buhay na patotoo. May ginawa ang Diyos sa kanya. This is one of the greatest testimonies found in Scripture. The man did not possess theological training. Wala po siyang alam doon, no? Ang kausap niya ay mga Pharisees, mga marunong po sa salita ng Diyos. But this man, no? Wala po siyang ganon. Wala siyang ganong background. Baka nga wala siyang anumang educational attainment dahil bata pa lang or pinanganak pa lang siya, wala na siyang opportunity para makapag-aral dahil siya po ay bulag. No? So dito, he could not answer every argument. Hindi man niya masagot lahat ng sinasabi o tinatanong ng mga Pharisees, but he could not debate the Pharisees on every point. He never, no? Kasi wala nga siyang ganong klaseng knowledge. But, alam niya, isa lang alam niya, no? At ito yung pinagdiinan niya, I was blind and now I can see. Hindi yan mabubura. Dahil may ebidensya kung paanong pinagaling itong tao na ito. No one can argue away a genuine encounter with Jesus. Amen. Tayo po, may encounter tayo sa ating Panginoong Jesus. Personally, I encounter Him. That's why I know. No, hindi ko man maintindihan yung sinasabi ng ibang tao, bakit nagkakaroon sila ng ganong question. I cannot deny kung paanong kumilos ang Diyos sa buhay ko because I genuinely, no, encounter Jesus. And madalas, no, may mga question tayo, hindi natin agad-agad nakukuha ang sagot. No, there may be doctrines you are still learning. Ngayon, nakikinig kayo dito because you want to know more about Jesus. Hindi pa man natin naiintindihan ang lahat, hindi pa man natin na didiscuss ang lahat ng buo kasi hindi naman natin to ikaya ng isang araw lang, no? But never forget what Jesus has done for you. Yung buhay na ito, kung paano kang iniligtas ng Panginoon sa napakaraming mga pagkakataon ng iyong buhay. Ito, buhay na meron po ako, second life ko na po ito. Kasi kung hindi po ako iniligtas ng Lord way back, nung ako po ay bata pa, no? Hindi nyo po ako makikita sa live na to. But God saved my life. He changed me. Kahit hindi ko pa siya kilala fully nung panahon na yon. And yeah, yung buhay na ito na binago
is also an evidence of His grace at kung paano siya makapangyarihan sa buhay ko. The strongest witness is often not polished argument but a changed life. Ito po yun no? Hindi tayo mag-argue dyan na kahit ano pang theological terms or whatsoever. Kasi ang taong binago ng Panginoon, no? Kahit hindi pa niya naiintindihan, hindi pwedeng burahin yung part na nabago siya. Okay? Next, sa John chapter 9 verse 28 to 34, basahin lang po natin, no? Sabi po dito, then they cursed him and said, "You are his disciple, but we are disciples of Moses." Ang Pharisees po ang nagsasalita dito. "We know God spoke to Moses, but we don't even know where this man comes from." Sinasabi nila, hindi nila alam kung saan nanggaling si Jesus. "Why? That's very strange," the man said. Bakit naman parang that's so strange, sabi niya. "And he healed my eyes," sabi nung lalaki na pinagaling, no? Sabi niya, "He healed my eyes, and yet you don't know where he comes from?" Grabe, no? Grabe yung pagsagot niya dun sa mga Pharisees. Sabi dito, "We know that God doesn't listen to sinners." Dapat alam nyo yan In short, dapat alam nyo yan na walang kahit na sino man, no, na papakinggan kung ang isang tao ay makasalanan o hindi galing sa Diyos. No, sabi dito, we know that God doesn't listen to sinners, but He is ready to hear those who worship Him and do His will. So, next po, ever since the world began, no one has been able to open the eyes of someone born blind. Kumbaga, first time. If this man were not from God, he couldn't have done it. Ito yung sabi nung pinagaling na bulag na nakakita na. Amen ba? Nakita niya kung paano kumilos ang Diyos sa buhay niya, not just physically but also spiritually. Na-recognize niya na ang ating Panginoong Jesus ay nagmula sa Diyos. Amen? You were born to a total sinner, sabi nung Pharisee. Are you trying to teach us? Grabe na, nagagalaitin na yung mga Pharisees. And they throw him out of the synagogue. Yun ang naging response sa kanya after niya mag-testify dito sa mga tao na ito. Nakita natin, na-reveal yung heart ng mga tao na yun. The Pharisees were so committed to protecting their traditions and positions. Mas importante sa kanila yung tradition at yung mga rules nila. That even, yung pinaka-ebidensya na nagpagaling si Jesus ay dininay nila or nirefuse nilang paniwalaan. A man who had been blind from birth was now seeing. Nakikita nila yun, harap-harapan, na simula pagkapanganak, itong tao na ito ay blind na talaga. Pero nung nakita nilang magaling na, hindi sila nag-focus doon. Kundi nag-focus sila kung paano nila mapapabagsak si Jesus. So the miracle was undeniable. Kahit na naman hindi sila maniwala, the miracle itself, the people na nakaranas kung paano silang pinagaling ng Panginoon, ay never yung mabubura. Amen ba? Ilang beses na nilang tinatry na eliminate si Jesus. No? But the miracle was undeniable. Kahit kailan, hindi yan mabubura sa atin. Amen ba? Pero yung pride, yun po yung nagpe-prevent o pumipigil para hindi natin makita ang katotohanan. Pride is so dangerous. Okay? Lagay po natin sa comment section, pride is so dangerous. Bakit? Kasi kahit nasa harap mo ng ebidensya, hindi pa yun enough sa'yo kung may pride yung puso mo. Pride closes ears that should be listening. So, tsaka dun pinapakita din talaga ng Panginoon yung glory niya through that blind man. At pride hardens hearts that should be surrendering. At makita rin natin dun, para maipakita yun ng Panginoon, kailangan po ng dalawang klase po ng
bulag, no? Spiritual blindness at physical blindness. At dito po yun na ipakita ng Panginoong Jesus through the life of that blind man at sa buhay ng mga Pharisees. So, there are things, no? May purpose din kung bakit nangyayari ang buong scenario na ito. Kung bakit, no? It is also to reveal na may ganitong klase ng spiritual blindness. Pride hardens hearts that should be surrendering. Pride blinds people to God's work. Kahit ano pang ebidensya ang nasa harap nila, hindi nila yun matatanggap, no? Nire-refuse nilang paniwalaan yung tao na pinagaling. Next natin, John chapter 9 verse 38. Malapit na po tayo. Sabi po dito, ito ang isa sa pinaka-highlight ng chapter 9 na ito. At wag po kayong aantukin, no? Sino dito ang may Bible? John chapter 9 verse 38. Makikita natin dito, basahin ko lang po, no? Sabi niya, "Yes, Lord, I believe," the man said. And he worshiped Jesus. Again, he worshiped Jesus. Ito pong pinagaling ni Jesus na bulag, no? Ay winorship po siya, sinamba sa Tagalog, okay? Ito yung pinakaisa sa climax ng story po na ito, no? Hindi lang po yung pagpapagaling, kundi po nagpapakita dito kung sino ba talaga si Jesus. The greatest miracle is that he came to recognize who Jesus truly is. Itong bulag po na ito, na-recognize niya kung sino si Jesus at hindi lang po siya basta naniwala, kundi po sumamba sa ating Panginoong Jesus. Praise the Lord! Amen po! After Jesus revealed himself, no, the man responded in two ways. Una, naniwala siya. Pangalawa po, sumamba po siya sa Panginoong Jesus. Napakalinaw, John 9:38. No? At kung makikita natin dito, alam natin, no, that worship belongs only to God. Napansin niyo po ba? Hindi po pinigilan ni Jesus na sumamba ang tao po na ito. Napakalinaw po. Amen. When people attempted to worship angels, mga anghel, kung si Jesus ay hindi Diyos, He will refuse it. Pero hindi po. Even the angels, no, nung may mga taong nag-attempt na i-worship ang isang anghel, the angels immediately refuse. At in the Bible, no, in the book of Revelation, when the Apostle John fell before an angel to worship him, the angel responded. Nag-respond agad yung angel. Anong sabi po ng anghel? "Don't worship me." Sabi nung anghel, "I am a servant of God, just like you and your brothers, the prophets, worship only God." Again, ano pong sinasabi? Sambahin ang Diyos lamang. Worship only God. Worship only God. Naririnig nyo po? Naririnig nyo po? Revelations 22 verse 9. Makikita po natin dyan that the angel of God refused to be worshipped. Okay, napakalinaw po dun. At itong mga anghel na ito, alam nila na isa lang dapat ang sinasamba, kundi po ang Diyos. Kundi po ang Diyos. At dito sa John chapter 9 verse 38, hindi po nag-refuse si Jesus na i-worship po siya. Basahin natin yung kasunod, yung upper and lower verse ng verse 9, chapter 9, 37 and 38. Sige po, tingnan natin. Basahin ko po yung 37 to 39. Para makita natin na walang naging refusal si Jesus nung siya po ay sinamba. Sabi sa 37, "You have seen him," Jesus said, "and he is speaking to you." 38, "Yes, Lord, I believe," the man said, and he worshiped Jesus. Next verse. Then Jesus told him, "I entered the world to render judgment, to give sight to the blind, and to show those who think they see that they are blind."
Some Pharisees who were standing nearby heard him and asked, "Are you saying we're blind?" Okay, last verse po ito sa chapter na ito. Verse 41, "If you were blind, you wouldn't be guilty." Jesus replied, "But you remain guilty because you claim you can see." Grabe po. Grabe yung tagpo na ito, no? Nakita po ba natin yung refusal doon ni Jesus? Hindi po. Wala pong refusal ng pagsamba. Ibig sabihin, no? Napakalinaw, kahit hindi na po sabihin directly na siya ay Diyos. Actually, may mga verses naman na nagdedirekta na Jesus is Lord. But dito, no, specifically, kaharap niya yung mga Pharisees at itong pinagaling niya. And sa harap nila, no, naniwala itong pinagaling niya at sinamba siya. Okay? Napakalinaw na ang Diyos lamang ang dapat tumatanggap ng pagsamba. At dito, hindi po refuse ni Jesus ang pagsamba na ginawa sa kanya nung lalaki po na yan. So, in Revelation 19 verse 10, the angel again refused worship and commanded John to worship God alone. Yung binasa natin kanina. No? So, even faithful servants of God understood that worship belongs exclusively to the Lord. Okay? Naiintindihan po yun. Praise God. Yet in John 9:38, nakita natin, Jesus received worship from the healed man and did not rebuke him. Bakit? Because Jesus is not just a prophet. Hindi lang siya tagapagturo. He is not just a miracle worker. He is God. He is God. Amen? Jesus is God in the flesh. If Jesus were only a man, accepting worship would have been blasphemy. Okay po? And kahit naman na sino na righteous man or anghel, no, nire-reject talaga nila yung worship agad-agad. They immediately refuse to be worshipped. But Jesus accepted the worship because it rightfully belonged to Him. It rightfully belonged to Him. Nararapat na siya ay sambahin. Amen? Because He is God. At hindi po niya yun ni-reject or ni-refuse because He really deserved to be worshipped because He is God. And only God can receive worship. Amen? Amen. Praise God. Kung naririnig niyo po ito. The healed man began the chapter knowing Jesus as the man called Jesus as the man. Pero, no? Nung tinatry na po niyang i-defend itong nangyari sa kanya, binuksan po ng Panginoon hindi lang yung physical na mata niya, kundi po yung spiritual eyes po nitong lalaki po na ito na pinagaling. No? Confessing faith and bowing in worship, yun po ang ginawa po niya. His physical eyes were opened, no? Nung umpisa, but now his spiritual eyes are fully opened to the point na sumasamba na siya sa Diyos. He recognized that He is Lord. Amen ba? He recognized that He is Lord. Ano pong tinawag niya kay Jesus? Yes, Lord. Yes, Lord, I believe. And he worshiped Jesus. Amen. Amen. Praise God. This is the destination of true faith. Totoong pananampalataya po itong nakikita po natin sa atin pong binabasa. And many people want Jesus as a healer, provider, helper, or problem solver. Pero, no? Si Jesus po, hindi lang po dumating para magbigay ng pagpapala or i-improve yung buhay natin. He came to be our Lord. And He deserved to be worshipped. Amen ba? Amen. He came to be our Lord and Savior. Not just a Savior, but Lord. Amen po. At kapag Diyos, no, kumbaga, mastered, He is the God of our lives. He is the Lord. Siya na po ang nasusunod, hindi na po tayo. True salvation, na totoong kaligtasan, no, ay naglilid po yan. Hindi lang basta sa pasasalamat, hindi lang tayo basta grateful sa ginawa sa atin ng Panginoon.
kung ano man yung ginawa niya sa atin. Ito po ay nagtatranslate into worship. Into worship. Kagaya po nung lalaki na nakaranas po ng miracle. No? Hindi lang po niya na-recognize si Jesus, kundi po sinamba po niya ang Panginoon. Amen. That's a true worship and response sa ganito pong klase ng pagkilala sa ating Panginoong Jesus. The question is not simply, has Jesus blessed you? Hindi lang po tayo basta magtatanong ano bang pagpapala ang natanggap ko? Ang tanong po dyan, no? Kilala mo ba talaga siya personally as your Lord, as God? At ano yung ginawa mo sa mga nalalaman mo na ito? You worship Him? Kilala mo ba talaga siya as Lord? Siya na ba yung Diyos ng buhay mo? The blind man did not merely receive a miracle. Hindi lang siya basta nakatanggap ng miracle. He received a revelation. Amen ba? Revelation. At hindi yan mabubura. Amen. He saw that the one, that one standing before him was worthy of worship. Amen. Amen. Praise God. When we truly see Jesus for who He is, kung kilala talaga natin ang Panginoon, ang pagsamba po ay hindi pilitan. Ang pagsamba po ay hindi routinary. Hindi lang po siya ritual. Every Sunday lang ako sasamba. Every Sunday lang ako magbabasa ng salita ng Diyos, makikinig. No! Worship is not forced. Kung kilala talaga natin ang Panginoong Jesus at siya ang Diyos sa ating buhay, hindi po magiging pilitan ang pagbabasa ng salita ng Diyos, ang pagsamba sa Kanya, ang pagsunod sa Kanya, because you really know who He is. Amen po! It becomes our natural response because alam natin, Diyos itong si Jesus. Siya ang Diyos ng buhay ko. Siya na ang Lord and Savior of my life. Hindi magiging pilitan ang pagde-devotion, hindi magiging pilitan ang pagsunod at pagsamba sa Kanya. Amen po? Amen. Praise God. Lahat po nang nakarinig nito, ay alam ko na may ginagawa po ang Lord sa buhay po natin. God is reminding us tonight, you worship God, let Him be your Lord and Savior. A Lord. Hindi na tayo yung Diyos ng buhay natin, hindi na tayo yung nasusunod. Amen po? At kung kilala talaga natin siya, magiging natural na po lahat ng ginagawa natin para sa Kanya. Amen po? Kung hindi po natin yung nararanasan, I pray that God opened your eyes and every spiritual senses na meron ka. And I rebuke spiritual blindness sa atin pong kalagitnaan. Sa lahat na nakikinig, I rebuke spiritual blindness in Jesus' name. In Jesus' name, tayo pong lahat ay makakita ng maliwanag, malinaw, that He is God, that Jesus is Lord. Amen po. Amen. And He deserve all the worship. He deserve everything. Amen. Lahat ng papuri, pasasalamat, ay deserve niya. Because He is God. Kung ikaw ay naniniwala lang pero hindi mo talaga siya kilala, maybe it's time for you to recheck your heart. Kasi baka akala natin langit tayo, pero langit-langitan lang pala. So let's check our heart. Kilala mo ba talaga ang Panginoong Jesus? Because this Scripture is not just a mere poet or story in the Bible. This is real. Totoo po itong nangyari. Totoo pong may Jesus na nabuhay sa mundo po na ito. At kung bukas ang iyong spiritual senses, you will know it. You will know it. Amen. Malalaman mo to. But if you refuse to believe just like the Pharisees and spiritual leaders, mahirapan po tayong makita at sumamba sa Panginoon.
Life is too short. You will never know kailan tayo mawawala sa mundo na ito. Amen po. But ang tanong dyan, sa buhay na meron ka, ano yung ginawa mo the whole time na nandito kang nabubuhay sa mundo na ito? Ilang taon pong nabubuhay isang tao? 120 years? 80? 30? Yung iba, months. So, ibig sabihin, no, ang buhay ay hindi mo po hawak. Hindi natin hawak ang buhay natin. Amen. It is only God who holds our future, our life. Ang tanong po, anong ginawa natin the whole time na nandito tayo sa mundo na to? And God has a purpose and everything. Kahit tayo, mawawala tayo. No? Ano pong ginawa po natin? Kinilala ba natin siya? O hindi? Believe it or not, He is God. Believe it or not, mahal ka niya. And yes, no? Darating yung araw, makikita natin lahat yun. Every knee will bow, every eyes, no, will see kung paano siyang darating sa mundo po na ito. And yes, it is true. Kung wala pa nagsasabi sa'yo noon, maybe for you, maybe tonight is the time para ikaw mismo, tingnan mo yun. Ano bang sinasabi ng Bible? Ano bang sinasabi ng Scripture? Ilang century na po? 21st century na. It's been almost 2,000 years ago na. Nangyari po, no? Nung simula po nung nabuhay po si Jesus dito. 2,000 plus years. But yes, still, Jesus is still the one of the most famous name in the world. At hindi po kailanman madedenay kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay po natin. Amen? The only name that is above every name, Jesus. Jesus Christ alone. And tonight, I don't know kung may mga samot-sari tayong mga tanong, may samot-sari tayong mga komento, but I pray tayo mismo, individually, ay kilalanin natin siya. No? Kung curious ka, search Jesus in the Bible, in the Scripture. At tingnan natin, no, sa buhay natin, paano ba tayong inililigtas ng Lord? Paano niya ba tayo ini-encounter? Unless ibukas natin po yung buhay natin sa ating Panginoong Jesus, we will never encounter Him. Amen. Tayo mismo, magdesisyon. We have the freedom to choose. And God gave it to us. Sana po ay gamitin natin, napiliin natin siya. Amen? Because a loving God will not force you to love Him, will not force you to worship Him. Amen? So, yan. Praise God. And it's already 11:58 in the evening. Ang bilis natin. Praise the Lord. Sabi ko nga kahapon, kanina habang binabasa ko yung chapter na to. Yes, hindi kami mamadaling arawin. Hindi tayo magiging madaling araw matutulog. Kahapon, napakahaba ng chapter. Ayan. So, may mga hinighlight lang tayong mga verses sa chapter na ito. But ito, maisip kasi yung chapter 9. So, bukas, chapter 10 na tayo. Hello, nandyan pa ba kayo? Chapter 10 tayo bukas. Meron tayong 1, 2, ayun, maiksi lang pala eh. Ayan, medyo maiksi lang din yung chapter 10. So, let's see tomorrow, ano pa ba yung i-reveal ng Lord at i-unfold sa atin ng Panginoon na mga katotohanan sa kanyang mga salita. Kung ikaw ay nakikinig, no, makinig tayo. Matuto tayo. Magpaturo tayo sa ating Panginoon. Amen ba? I rebuke every, no, spiritual pride in the mighty name of Jesus. I rebuke spirit of pride sa ating pong buhay in the mighty name of Jesus. Basagin po natin yan, no? Para pumabuksan ang ating pong mga mata sa salita po ng Diyos. Marinig natin ng maliwanag. Amen? Praise God. God has a purpose bakit ka nandito. And yes, no, nandito po tayo para itaas lang ang Panginoong Jesus. Walang iba, walang ibang pangalan kundi ang Panginoong Jesus lang.
Amen. So it's already 12 midnight. Good morning sa ating lahat. It's already Thursday, June 18. Praise God. This is another day na tayo po ay sinustay ng Panginoon. Excited ba kayo? Excited tayo na maranasan muli ang pagkilos ng Panginoon, ang kanyang presence, yung kalakasan, yung joy, yung peace. No, ginigisan niya tayo every day. At yun po ay napakalaki na pong bagay. Imagine, consistent. Yung biyaya, yung grace and mercy ng Panginoon sa ating buhay every day. While us, we are not consistently, no, knowing Him. Hindi tayo consistent sa atin pong pananampalataya. Imagine kung gaano po kalawak yung biyaya, yung grace ng Lord sa atin. His grace is sufficient sa bawat araw na ating buhay. That love, no, yung pagmamahal ng Panginoon, that steadfast love of God is talagang napakatapat sa ating buhay. Nare-realize po ba natin yun? O baka na-overlook na natin na parang natitake advantage na natin yung paghinga natin, yung buhay na ito. Oh, normal lang naman, gumigising sa bawat araw. Imagine, sobrang hirap maging consistent. But God, He is faithful and He is consistent na tayo sa bawat araw, meron tayong panibagong lakas, natulog tayong may kasalanan, ginigising pa rin niya tayo. Imagine that! That kind of grace of God, napakalawak. Kung tao po, kung sa tao lamang po, ay baka hindi na tayo ginising, no? But God is sufficient. His grace is sufficient. And He is faithful. Even hindi po tayo nagiging tapat sa Kanya. Even hindi tayo consistently nagsisik at naghahanap sa Kanya. Imagine that. Imagine that kind of love na meron ng Panginoon sa ating lahat. Hindi lang ikaw. Ilang tao po, ilang bilyong tao po ang nandito sa mundo na ito. Amen? But He is still God. No? Hindi natin yun maaarok kung paano nangyayari, kung bakit ganito, bakit ganyan. But one thing is for sure, He is God and He is in control. Amen? So, let's choose Jesus every day. Let's choose Him. This time, tayo naman yung pumili sa Kanya. Amen po? Let's choose Jesus and make Him viral. So, sa gabi po na ito, magtatapos po tayo sa isang panalangin. Praise the Lord! Maaga tayong natapos. Amen. At kung kayo po ay may mga kasama po no, sa inyo pong pamilya, sa office, or kung nagtatrabaho kayo ng madaling araw, sabayan niyo po kami mag-devotion every 11 p.m. bukas hanggang sa bukas, Thursday. Ayan, ngayon pala, Thursday night, and Friday, meron tayong testimony night. And then Saturday would be our fellowship. So, ganun lang po yung atin pong routine po for now. No, Mondays to Thursdays is atin pong chapter here in the Bible. Nasa Book of John po tayo at nasa chapter 9 na po tayo. Bukas, chapter 10, kaya huwag kayong mawawala. Amen. Pwede nyo na siyang basahin ngayon or bukas bago tayo magsimula para meron na kayong pinakabuo nung pinaka-scripture na babasahin po natin. Amen. So yan, sa gabi po na ito, let's praise God sa comment section. Praise the Lord! Praise the Lord! Amen. I can see Jesus. I can see Jesus. Napakabuti ng Panginoon. I can see the goodness of God, His faithfulness. At hindi po lahat ng tao ay nakikita ang katapatan ng Diyos. There are really spiritual blindness. Ginising sa umaga, may panibagong pagpapala, may panibagong lakas, but they still complain. They still don't know Jesus. Imagine that. Nagpapaulan, nagpapaaraw ang Panginoon, good or evil, lahat po tayo nakakaranas ng napakaraming pagpapala, no? Iba't ibang klase ng pagpapala. Even those blessing na hindi po physical, hindi natin nakikita, no? Yung joy, yung peace, tayo, wala tayong sakit karamdaman. Imagine the faithfulness of God, no? Ikaw na nakikita yon, you are blessed. You are so blessed. Kasi ikaw bukas. Bukas ang iyong mga mata sa mga ginagawa ng Lord sa buhay mo. God is so faithful. Sobrang tapat. Amen? Amen. Praise God. Sige po.
Yes. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa Lord, lahat ng pasasalamat sa gabi po na ito. Yes, don't ignore Jesus. Amen, amen. Lahat po kayo na nag-agree, lahat po kayo na nagde-declare na kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay nila, na tayo nakikita natin yon. You know what? Nakikita yan ng Lord. Nakikita yan ng Panginoon. Kung paano mo ring dinideklara ang kabutihan niya sa buhay mo. Amen ba? Just like this man. Grabe, hindi lang siya naging grateful, kundi sumamba talaga siya sa ating Panginoong Yesus. That's a natural response. Amen. At kung ikaw yon, praise God in your life. You are so blessed. You are beyond. No? Just yung mga physical na blessing, kundi spiritually, you are so blessed. Amen. Hindi lahat ay makikita yan. Hindi lahat mauunawaan yan. But praise God. Bukas ang iyo pong mga spiritual senses. And you finally see Jesus in your life. Praise God. Tayo po ay manalangin sa gabi po na ito. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Holy Spirit. Hallelujah. Father God in heaven, you deserve to be worshipped, Lord. You are God alone, Panginoon. Ikaw po ang Diyos sa mga Diyos at Hari ng mga hari. Napakadakila mo, tapat ka sa aming buhay. Lord, lahat ng pasasalamat, Panginoon, ay tanging sa'yo lamang. All the praises, adoration, O God, sa'yo lamang, Panginoong Jesus. You are worthy of all the praises ng iyong mga anak. Patuloy kami, O God, na itataas ka sa aming buhay in every situation of our lives, even in the midst of the storm. Lord, we will still praise your name. We will still glorify you, God. Ikaw po yung Diyos na magtatawid sa amin sa lahat po ng sitwasyon ng aming buhay. Alam namin, O God, na ikaw po yung able para kami po ay makaranas ng miracles, wonders, and signs. Ikaw lamang po yun, Panginoong Jesus. And we will praise of everything, Panginoon, na nararanasan po namin sa mga oras na ito. Even the rainy seasons of our lives. Even, Panginoon, sa mga struggling seasons, sa mga battles, silent battles ng iyong mga anak. Lord, patuloy na ikaw pa rin yung hahanapin at aming pararangalan. Ikaw pa rin yung luluwalhatiin namin sa aming pong mga buhay. Lord, we believe that you are God and we will worship you. In the mighty name of Jesus, I break every spiritual blindness. We rebuke it in the mighty name of Jesus. We rebuke the spirit of pride in the mighty name of Jesus. What we allow is the spirit of truth sa aming pong mga buhay. In Jesus' name, we welcome and we allow the spirit of humility sa amin pong mga puso. In Jesus' name, Lord, let your power, O God, eliminate every darkness of our lives in the mighty name of Jesus. You are our light. In the mighty name of Jesus, we know and we believe we have victory, O God, dahil ikaw po yung Diyos na nagtagumpay sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Lord, everything, O God, every unclean spirit are defeated in the mighty name of Jesus. We rebuke it in Jesus' name. In Jesus' name. Lord, marami pong salamat, O God, sa napakaraming revelation sa gabi po na ito. Sa napakarami, Panginoon, ng mga pagtuturo mo sa amin. Thank you for all the corrections. And to those people, Lord, na nakapakinig ng iyong mga salita at tumanggap ng iyong katuruan, Lord, I know and I believe na ikaw po yung kikilo sa kanila, that you will transform us. You will transform us and continue to reveal yourself to us every day of our lives. Lord, maparangalan ka namin sa lahat po ng aspeto ng aming buhay. Financially, spiritually, emotionally, Lord, physically, Lord, ikaw po yung makita sa aming buhay. Nagtatrabaho man kami, nag-aaral, o may mga business pinagkakaabalahan, o ano man pong ginagawa po namin. Lord, nawa po ito ay magawa po namin para sa iyong kaluwalhatian. Hindi po lahat maiintindihan kung paano kami naglilingkod at sumasamba sa iyo, Lord. But, Lord, alam namin, you deserve to be worshipped. You deserve all the things, O God, ng klase ng paglilingkod namin, O God, para sa iyo. The things, O God, na ginawa mo sa aming buhay, all the goodness,
and how great you are in our lives, it will never be erased in us. Na ikaw po yung Diyos na nagbigay sa amin ng pag-asa, ng miracles, oh God, ng mga pagpapala po na ito, ng pagbabago sa aming buhay. Hindi kailanman ito mabubura in the mighty name of Jesus dahil ikaw po yung Diyos na totoo at tapat sa aming buhay. Lord, maraming pong salamat. Samahan niyo po kami, oh God, sa panibagong araw po na ito. Protect every one of us. Let your protection be upon each and every one of us, even to our family, nasan man sila ngayon, nasa ibang bansa. Lord, samahan niyo po sila, embrace them, oh God, and visit them kung nasaan man sila ngayon sa mga oras na ito. Ikaw po ang patuloy na mag-sustain sa aming kalakasan, oh God, mamaya pag kami pumasok sa anumang trabaho na meron kami o anumang school, oh God, Lord, I pray, ikaw po ang mag-direct ng path po namin. We will commit everything to you, oh God, and you will direct our path. We will trust you with all our hearts, oh God, and we will not lean on our own understanding. We will submit to you, O God, and everything, O God, ikaw po yung magbibigay sa amin ng guidance, O God, that you will make our path straight in the mighty name of Jesus. Marami pong salamat. We declare that Jesus is Lord over our life, over our family, over all the aspects of our lives, over everything, over our nation, over Israel. Lord, you are God. You are God alone, Panginoon. Kumilos ka. Have your way in us, and may you be, O God, be in control in every areas of our lives. We declare, Panginoon, that you keep us, that you bless us. Ikaw na po ang Diyos na kumilos sa amin pong buhay. Madakila ka, and Banal na Espiritu, samahan niyo po kami, teach us, and let your fruit, the fruit of the Spirit will be manifested in our lives. Makita kung gaano kakabuti sa aming buhay, the gentleness, the love, the patience, and all the Spirit, oh God, yung bunga, Panginoon, na isang pagiging Kristiyano, oh God, the Holy Spirit, that the Spirit within us, oh God, ay ma-reveal sa iba pong mga tao. The Lord is good, at ikaw po yung saasambahin po namin sa amin po mga buhay. Truly, O God, that you deserve all the glory, all the praise and adoration. Ito pong lahat ay tinitiwala namin sa iyo. We praise you, we love you. Ito po ang aming panalangin na may pananampalataya at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. At patuloy na sa ating lahat, no, ano man yung nakikita natin sa paligid natin, sana hindi ito yung maging dahilan para tayo hindi magpatuloy sa pananampalataya. Alam natin, people around us ay maaaring mag-fail, no? But yeah, God is there at hindi na natin trabaho ang magbago ng ibang tao. We are just here to share kung paano tayo binago ng Lord, and let God be God. Let God be God. No? Hayaan natin na ang Diyos ang magbago sa buhay nila. At tayo, makita sa atin yung Diyos na atin pong sinasabi at pinaglilingkuran at sinasamba. Amen? It's a greatest testimony na maaari po nating ibahagi sa ibang mga tao. Yung buhay na meron tayo. Amen po? Yung buhay na meron tayo kung paano tayo namumuhay sa mundo na ito. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, let God be God. Huwag tayong magpaka-Diyos, no? Hayaan natin ang Diyos po ang kumilos. Let's just focus on Jesus, not on things on earth, no? Kundi po sa mga bagay na worthy, which is our Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you so much po sa ating lahat. At sa lahat po nag-share po ng atin pong live, no? Malaking tulong po iyon para makita rin po ng ibang mga tao yung devotion po na ito. Kasi po, lalo na sa panahon ngayon, di ba? Lahat tayo pagod eh. Lahat tayo may mga pinagdadaanan. But the thing is, no, kahit na may mga pinagdadaanan tayo, but because we have Jesus, we overcome. Na pagtatagumpayan natin sa tulong po ng Panginoon Hesus. Kaya napaka-importante, no, na ito yung maibahagi natin kung sino ba itong si Jesus, para malaman din ng ibang tao na they don't have to fight it all alone. No, yung mga battles in life, kailangan natin ng Diyos, ang tulong niya. Amen? Amen. Praise God. Amen. So, yun lamang po ay yes, hayaan na natin siya. Ipanalangin natin ang mga tao po na yan. At nawa, no, one day, we don't know eh.
We don't know. One day, no, kung ano yung gagawin ng Diyos sa buhay nila. Maybe, no? Yes, God has a purpose naman for sure. Pero hindi tayo yung magbabago sa kanila. It is the Lord Jesus Christ alone. Amen? Hindi natin ilalagay sa ating mga kamay ang mga tao na ito. Okay? We are human and we have God and He is higher than us. Kaya doon tayo titingin. Hindi sa mga nakikita nating mga flaws sa mundo na to. Mas kita niya yung top view eh. Nasi-share ko to palagi. Nung umuwi kami ng Quezon, di ba? Nung naglalakad ako doon, ang nakikita ko lang yung maduming mga daan, putik, no? Pero, yung mga mess yung nakikita ko. Pero nung nagpalipad ng drone, nakita namin yung pinaka-top view. Napakaganda pala kung nasaan kami at kung saan kami dadaan. Ganun po, no? Ganun po nakikita ng Diyos ang mga sitwasyon ng ating buhay. So, yeah, better trust Him kasi mas alam niya. Amen po? No more explanation. Because obedience, no? Yan po ang pinakauna. Titingnan po natin yan. Paano tayong sumusunod sa Lord kapag hindi na natin naiintindihan. At paano natin malalaman ang kanyang will? Read the Bible. Have an encounter with the Lord. Have a relationship with the Lord. Amen? Nasain po natin na maranasan siya sa ating buhay. Amen? Don't just ask God. Huwag ka lang magtanong na magtanong. Kundi hanapin mo talaga ang Diyos within your heart. Deep in your heart. Amen? Kasi tayo nauuna pa yung tanong natin kaysa sa paghanap ng salita ng Diyos eh. But yeah, sana sa gabi na ito, no, hindi tayo ganun. Sa mga nanonood dito, I know and I believe God revealed something within you. Tayo talaga eh. Minsan tayo talaga yung problema. Madalas pala. Anyway, so yun lang guys. See you again tomorrow for our John chapter 10. Yay! Praise God! Congratulations sa ating lahat. Kasi nakatapos na tayo ng 9 chapter in the book of John. At napaka-exciting pa ng mga susunod pang mga mababasa natin sa salita ng Diyos. Are you excited? Yes, ako super excited ako everyday. Kaya po, see you again tomorrow and God bless everyone. Bye-bye po, bye-bye. God bless po. Mahal po kayo ng Panginoon. May God bless your heart at siya ang makita sa buhay mo. Ato, let Jesus shine. Let Jesus shine in your life. Amen. Bye-bye. God bless po. Bye-bye.